Ano ba ang isa sa pinaka-importanting gagawin pagpunta natin sa isang treasure site? Sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung anong dapat makita. Maliban sa mga batong marka at mga lumang puno na ginamit na markers ng mga Japanese sa pagdako ng kanilang kayamanan. Pagdating nyo sa site at nakita nyo na ang mga legit markers, ilabas agad ang inyong compass at i-confirm kung merong body of water sa north 360 degrees. Gaya ng sapa, lake, or di kaya dagat sa maximum distance na 500 meters. Dahil ang tubig ay isa sa crucial na parte ng kanilang paghahanda at pagpaplango. Hindi pwedeng walang tubig sa kanilang mga sites, sa madaming kadahilanan, gaya ng tubig pang-inom at panghalo sa simento. Kaya importante rin talaga ang pagkakaroon ng compass ng isang hunter, dahil madaming dapat i-consider ng mga elemento sa paghahanap ng itinago ng mga Japanese. Kung walang body of water sa north, mag-isip-isip ka na. Thanks for watching. Ang dalawang klase ng main marker na ginamit ng mga Japanese sa pagbawo nila noon. Ito ay ang lumang kahoy or century tree, at ang pangalawa ay rock or boulder stone. Ang bawat klase ng punong kahoy ay may katiba na blastada sa isang prepared site kaparehasan din ng boulder stone. May mga patterns itong sinusunod depende sa klase ng kahoy at sa boulders naman depende sa signs or markers na nakawalk nito. Kaya mahalaga na huwag nating dulugan ang mga batong palatandaan sa pagkakali na may laman ito. Dahil sa malalim nila ito itinago at hindi sa loob ng bato. At walang item na ipinasok sa punong kahoy. Isa lamang itong kulo-kulo. Lahat ng bato at puno sa area ay mga palatandaan lamang.